At ipagpatuloy ko po yung aking discussion patungkol po sa It Matters Where We Go. The last time na atin pong na-discuss noong Martes ng gabi ay hindi po yun natapos, mga kapatid. Praise God. At bago yan, mga kapatid, magbasa po tayo ng scripture. Praise God. Basahin po natin ang 1 John chapter 2 verse 15. Ang sinabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of this world. Ang akin pong isi-share sa reprint ngayong gabi na patungkol po, naging subtopic po siya sa It Matters Where We Go, is the amusement and entertainment. Christians must regularly withdraw from duties and pressures of life. Young people continually need extracurricular activities. So where do they go for amusements and entertainment? Perhaps we should first establish where they must not go. So yung nabasa po natin kanina, mga kapatid, maliwanag na sinabi ng Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Praise God. At dinugtungan pa niya, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. So what was John talking about? What was John talking about? The world speaks of the world system, like the attitude of the world, the desires, the passions, ambitions, rules, cares, and priorities of sinful, unregenerated man. That is what everyone is supposed to be doing, praise God, dito sa mundo. The word lust denotes a strong desire of any kind, praise God. So lust of the flesh would describe the emotions of the soul, the natural tendency towards sensual indulgence and carnal appetites, a desire to worldly enjoyment, evil things not in harmony with God's will. The lust of the eyes that John mentioned indicates looking at or longing for anything that is sinful, objects to desire, fondness for glitters, or covetousness, greed, a mental pleasure that is not of God. And the pride of life that he mentions also, these are the things that is on the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pride of life is an empty, boastful display of one's own resources. The desire for one's lifestyle to outshine the neighbors. Parang, di ba, palabuanay sa Bisaya pa. Praise God. The love for positions or things. Now, these three that I mentioned, that John also mentioned, that things on this world that is not of the Father but of this world. How do we determine which activities are pleasing to God? If it matters where we go, lahat naman ng activity nasa labas, merong indoor, merong outside, pero praise God, tandaan po nating mabuti, ano kaya mga activities na matutuwa ang Diyos, na hindi mag-grieve ang kanyang presensya. Again, we must measure with balance and consistency. Hindi yung masyadong OA ba? Na parang, praise God, super fanatical ba na, bawal tayo dyan. Praise God. Yung mga upuan na yan ay upuan ng mga unbelievers. Hindi tayo uupo dyan. Madadamay, mga kapatid, sumasakay tayo ng mga bus, sumasakay tayo ng train. Yan, inuupuan din yan ng mga makasalanan. Praise God. So, hindi ganun, mga kapatid, ang application. Praise God. There must be balance and then there must be consistency. Can we afford to avoid ball games yet attend circus? We attend rodeo, amusement parks. No? Could we refrain from attending movies yet go to places like drama, live theater,
Perhaps our thinking is blurred by a fondness for certain forms of entertainment. But unsaved friends clearly interpret these inconsistencies. Pag ang unbeliever, mga kapatid, ang nagbabasa sa atin, it's very obvious na parang hindi tayo inconsistent sa praise God. Praise God sa ating tinatayuan. They readily see that there is no difference by definition. So which forms of entertainment then can be enjoyed by Christians? As my last statement, last session po natin, meron po kasing, praise God, mga tanong doon that will form personal convictions. Praise God. I repeat it again, baka nalimutan sa iba. Praise God, na ang mga tanong na ito, praise God, will form our personal convictions. Ulitin ko po, are the participants fully clothed? Is the atmosphere polluted by drinking, smoking, drugs, gambling, obscenities, and cursing? Would it involve a spirit of mob violence? If Jesus is with you, would Jesus be comfortable with this crowd? If I be ready to meet the Lord, would I be ready to meet the Lord in this place if He should come? Praise God. So these are legit questions, mga kapatid, sa mga lugar at mga activities na ating pupuntahan. Kung medyo para bang naasiwa ang ating espiritu sa isang lugar, then, praise God, there is a conscience inside of us, and the Word of God always dictates us and guide us. Praise God. Kaya, mga kapatid, yun lang po ang opening statement ko ngayong gabi si Reverend patungkol po sa It Matters Where We Go concerning amusement and entertainments, and I will discuss it more later on. Maraming salamat po, Pastor Neil. At dito po natin ma-apply itong sinabi ng Psalms chapter 1, verse 1 hanggang verse number 6, na basahin ko muna mga kapatid bago ko ibigay sa kay Pastor Topas. Pero dapat balanse, no? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, verse 4, the ungodly are not so, but are like the chaff which wind driveth away. Verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Last verse, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So, kung makikita po natin, nasa atin po ang pasya, ang desisyon, pero sa verse 2, kung titingnan nyo, pag ikaw ay isang tunay na nanampalataya sa Panginoon, sabi sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Yun ang ating panghawakan, na basta sumunod lang po tayo sa kautusan ng Panginoon, then ang Panginoon po ay magiging masaya po sa atin. Kaya sa gabing ito ay ibigay ko na ang time sa ating kasamahan, Pastor Topas, sa kanyang subject din, mga kapatid. Amen. Isang area for concern, mga kapatid, pagdating sa holiness, gusto kong puntahan ngayon yung overcoming greed and materialism. Yan. Pero bago yan, balikan ko lang saglit yung mga concluding statements ko last time para for emphasis lang, mga kapatid. Ito po yun. There are professional or social church goers who enjoy Christian fellowship, music, worship, and preaching, but who are not committed to true holiness. So may ganun talaga, no? This is a reality, eh. Hindi natin pwedeng sabihin wala, no? Meron talaga. May tao talaga na papasok dahil nagandahan siya sa music. Perhaps musically inclined, tas nung narinig niya ang music, kaya yun ang nag-ano sa kanya, no? Kumbaga nagkumbinsi sa kanya na papasok doon sa church. Kaya gusto nila yung fellowship, yung worship mismo gusto nila, o kaya yung preaching, o kaya nagpapuhan kay pastor, o kaya nagandahan doon sa isang sister. There are many reasons, no? Kaya lang
sometimes yung mga ganitong nakakapasok sa congregation or sa church, mga kapatid, ay walang commitment doon sa pinag-uusapan natin dito ngayon na mga principles, no? Medyo ayaw nila doon o kaya medyo allergic sila doon sa usapin ng holiness. Wala namang problema doon. Sabi ko nga nung mga nakaraan, I try to explain to the people sa church na wag mag-expect doon sa mga bago, no? Don't compare them sa atin na matagal na sa Panginoon, and don't look down on them and don't judge them. But to put them in a position, medyo iba po na usapan 'yon. No? To promote them is another story, mga kapatid, no? Sometimes their family connections, yung social status nila, or even their talents cause them to be promoted despite their lack of dedication. So, yun yung gusto natin na i-emphasize, no? I think this one would properly be addressed sa amin na mga pastors, mga kapatid. Not so much siguro sa mga members dahil o sa mga kapatiran, dahil yun namang lalagay ng mga position sa church ay normally si pastor naman. So this is something for us pastors, na tingnan po natin yung life of obedient faith and holiness sa paglalagay, lalo na pag yung mga ministries ay critical and requires, well, wala naman sigurong ministry na hindi nag-require ng dedication to God, no? So, yun po, hindi siguro, talagang sigurado, wag nating gawing basihan yung social status, yung connection ng magulang, yung talento niya, at sabihin natin na siya yung pinakamagaling na musician. Pero wala siyang dedication, mahirap na siyang ilagay, mga kapatid. Sabi ko nga, I can tolerate without music or music na hindi ganun kagaling, pero makita mo yung musician with total commitment, mga kapatid, I'll be happy to have that. Kaysa magaling, skill-wise napakagaling, pero hindi mo makitang mag-pray, hindi mo makitang sumusunod sa ating sa Biblia patungkol sa kabanalan, di bali na lang, mga kapatid, no? Yan ang point ng lesson na ito, mga kapatid. Now, apunta po ako sa overcoming greed and materialism. May verse po dyan, yung 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 19. Medyo mahaba-haba, pero for my opening statement, mga kapatid, just bear with me. Basahin ko lang ng mabilis, no, para yung mga walang Bible, mapakinggan po ninyo ito. 1 Timothy chapter 6, mga kapatid, verses 7 to 19. Ito pang pagkasabi. For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his times he shall show, who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach, unto whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God,
who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Now, some people greedily accumulate luxuries and material wealth at the expense of spiritual priorities. I don't think na masama ang maging mayaman, mga kapatid. Pero pag pumasok yung at the expense of spiritual priorities, doon tayo magka-problema, mga kapatid. Pag ipagpalit natin yung spiritual priorities in favor sa kayamanan, ayun, mga kapatid, yun ang kailangan nating pag-ingatan. So, doon muna ako, mga kapatid, at ituloy ko lang yan. Mamaya balik ko muna kay Sir Efren. Praise God at marami pong salamat, Pastor Ayan, sa opening statement sa gabing ito. Mga kapatid, ipapatuloy ko lang yung naiwan na subject ko, tapusin ko ngayong gabi, about the practical guidelines for living a holy life. At may mga time na, sabi ko nga dati, na when it comes to doctrinal issue, halimbawa, baptism, worship, at music, Holy Spirit baptism, lahat-lahat po yan, mga kapatid, ay kahit mga unbeliever ay nagustuhan yung ating mga pamamaraan sa church. But when it comes to holiness, dito po halos umaatras at hindi kaya. Sabi nga nila, hindi nga kaya ng mga kapatiran na matagal na sa Panginoon, lalo na kami na hindi pa na-convert. Dahil sa totoo lang po, talagang maraming mga kapatid po natin na ang tagal-tagal na sa Panginoon. Amen. 30 years, 20 years, 40 years. Pero itong subject na ito ay dito po sila halos nahihirapan. Kaya nga, ang advice po natin dyan na magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon at palaging magtiwala po sa Panginoon. Yun nga ang sinabi ng Psalms 118, verse 8 and 9, that it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtitiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya itong pamumuhay natin na may kabanalan, ang pinakamaganda dyan, upang magiging faithful ka rin sa paglilingkod sa Panginoon, makapagpatuloy, yung palagi mong kasama or associates, dapat mga faithful din. Kasi pag nakisama ka doon sa mga tao na madaling matisod, madaling ma-offend, Amen. Lalo kang mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang sinabi ng Proverbs 25:19. Basahin po natin. Ang Proverbs 25:19 ay ganitong sinabi, confidence in unfaithful man in the time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. Confidence in a faithful man in a time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. So, ang mga advices po dito na para sa mga kapatid po natin ay palagi kayong makipag-fellowship or hingi ng advices or mga counsels doon sa mga taong faithful. Hindi po sa mga tao na may issue patungkol sa pastor, sa asawa ng pastor, mga anak ng pastor, o sa mga kapatiran, lalo po kayong manghihina dyan, mga kapatid. So, remember, there is a key concept in holiness.
He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Right. Basahin po natin ang Proverbs 25:26. Proverbs 25:28. No, 25:28 ang Proverbs. 25:28. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Alam po natin na sa Old Testament, during the times of the old or the ancient na mga people, mga kapatid, ancient people, ang palagi po nilang ginagawa, yung isang syudad ay, ito po ay nagkaroon po ng mga pader, mga walls. Amen. Dahil ang walls na yan ay sign of protection. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Likewise, a man without temperance, dito na po mga kapatid, and self-control is a man that has no protection for his own spirit. Never let your spirit get out of control. We have the power even to cast down imaginations and to control every thought. Pag sinabi mo na, talagang ganyan ang personality ko, madali akong magalit, madali akong, mga kapatid, nandito na po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At ang Panginoon po ang nabigay sa atin ng kapangyarihan upang baguhin po natin ang lahat ng ating aspeto, every aspects of our lives, ay pwede po baguhin sa pamamagitan po ng leading ng ating Panginoon. Kaya, ang pinakamaganda dyan na i-control po natin yung ating spirit upang magiging blessing po tayo, hindi lamang po sa mga unbeliever, kahit po sa kapatiran o sa church mismo, magiging blessing po tayo. Hanggang dyan muna ako mga kapatid at ibigay ko ang time upang ipapatuloy ni Pastor Plaza ang kanyang nasimulan na subject. Praise God. Maraming salamat, Sir Efren. At napakaganda yung binitawan mong mga salita. Praise God. Hallelujah. Patungkol po, mga kapatid, sa deeper study sa holiness, lalo na sa attitudes. Praise God. Hallelujah. So, ngayon, ipagpatuloy ko, mga kapatid, ang akin, mga kapatid, na isi-share ngayon. Nandito na ako sa recreation, no? Recreation. So the meaning of recreation is the act of being recreated or refreshment of the strength and spirits after a toil or exertion. So to remain healthy and vigorous, everyone needs some form of leisure. Praise God. So many forms of recreation can be enjoyed by Christians. Jesus came that we might have life and have it more abundantly. Surely his intentions are not for a somber existence, praise God, but to be exuberant, zestful, yung masayahin, mga kapatid, with laughter and fun. As long as we avoid immodest clothing and abide by the other rules mentioned of our previous lessons, Christ would feel right at home, relaxing with us while we are enjoying our recreation. See, for example, tennis, horseback riding, soccer, basketball, volleyball, football can be enjoyed outdoors. Picnic, okay? Cook out nature, hike, boating, fishing, swimming. Praise God. Now this time, I'm going to share to you some indoor games, mga kapatid, na can give us recreations. And there are some warnings here that I feel it's very important for us. Praise God, especially sa atin na mga Kristiyano. At times, indoor games are quite enjoyable. Many are educational and can increase learning, skills, and memory retention. However, there are few games originated among Satan's crowd. May mga games kasi na ang saan siya nag-umpisa, mga kapatid, ay nag-umpisa po siya anything that involves like astrology or witchcraft,
such as Kiha boards are strictly off limits to God's people, and other games associated with gambling halls such as dice, dominoes, pool, and cards should be shunned. Kailangan pala bantayan ito. If a game requires dice, make a spinner to use instead. Di ba? Kung praise God. Dahil yung mga dice and cards, it originates from astrology and witchcraft. In 1980, the fall edition of Herald of Hope reprinted an article from the Pre-Methodist entitled Facts About Cards and Card Playing. Patungkol po sa mga braha, praise God, at laro ng braha. Usually, sabi nila, pangpatay oras, mga kapatid. But let us study this, and I will happy to share it to you. It states on that article that professional gamblers, lalo na sa Macau, kung kayo po'y nakapunta sa Macau, makikita niyo ang mga casino kung gaano kadami talaga. At grabe mga kapatid, ang sugal, uri ng mga sugal sa mga casinos. At sinabi dito, it states that cards played by professional gamblers, they concede that the Bible and cards are antagonistic and they refuse to play, praise God, cards with a Bible on the same table. Professional gamblers refuse to play cards with a Bible in the same table. Every thought suggested by cards directly oppose God and righteousness. The original, praise God, na istorya pala sa braha at cards, mga kapatid, ay ganito. Have you noticed cards sa mga braha, mapapansin po natin ang 10 spot. Okay, makita natin yung 10 spot. It opposes the 10 commandments because it was originated by sorcery and witchcraft. Clubs, yung parang spade, yung pamalo, praise God, represents a weapon of murder. Spade, yung parang pala, mga kapatid. It is a tool to dig graves. Ito po ay galing mismo sa book ng sorcery and witchcraft. Hearts, yung puso, okay? Ridicules Christ's broken heart. Jack represents a libertine living of gains of fallen women and vice. Queen is a slander against Mary. Joker is the most horrid blasphemy of all symbols in cards. It represents Jesus as the product of an illicit union between Jack and the Queen. That's they said, hindi po sa atin ito, mga kapatid. The article ends, could any but Satan be the inventor of a deck of cards? Sabi ng author, praise God, na may alam sa astrology and witchcraft. Sinabi niya, there is a big possibility that Satan himself is the inventor of deck of cards. So ito po, mga kapatid, ay warning sa ating mga young people, mga bata, praise God, na minsan out of ignorance siguro, parang laro-laro lang ito, enjoyment, praise God, nasa mga purok, mga kapatid, o nasa mga waiting shade, habang nag-aantay, mga kapatid, di ba, naglalaro ng cards. But the original story, that this kind of playing cards or dice, praise God, comes from astrology and witchcraft. So any game that becomes addictive, that keeps you up and late at night, lahat ng mga laro na very addictive na hanggang sa gabi na lang, whether it is computer or cards, that causes arguments and confusion and waste valuable time should be refused. This is especially true to dominoes and card game. Satan continually strives to divert attention from life's main purposes and goals to unproductive, idle forms of entertainment. Kasi ang gusto ng Diyos, kung meron tayong time, sinabi ng Biblia, pray without ceasing, manalangin po tayo, magbasa, mga kapatid. But this is the tactic of the enemy, praise God, to waste our valuable time. So, para ilayo tayo, mga kapatid, ng kaaway mula sa totoong purpose talaga sa buhay. We sympathize with the sinners who constantly searches for something to satisfy the knowing, uneasy, disturbed sensation inside. He goes to a party, to a ball game, to a tavern, to a theater, mga kapatid, praise God, amusement park, looking, searching, trying to have fun, but remaining inside is an acute emptiness. Meron talagang emptiness sa loob, mga kapatid. But we forget that the same emptiness recur when a Christian's experience becomes stagnant. Pag tayo po ay stagnant na po sa church, yung emptiness na yun parang babalik, mga kapatid. So it's possible to forget that serving Christ is all about the settle for parties, games, recreations, or total separation from the system and attitude
of the world, which is what we call entertainment. Yes, you still attend church and go through the rituals, but inside you are dry and empty. Pagdating sa Sunday, mga kapatid, nakakatulog ka na sa preaching dahil Sabado ng gabi hanggang 1:00, 2:00 ng madaling araw, nandun, naglalaro, mga kapatid, sa very addictive games. Praise God. So this is the tactic of the enemy, na hindi mo matanggap ang seed, praise God, which is the word of God that will produce a fruit of holiness and righteousness. Praise God. So, but inside you're dry and empty. The same old restlessness always resumes when we neglect life's top priorities. So the joy and satisfaction that every person, both young and old, is searching for, is in sharing the Savior. Soul winning, share the Word of God, try teaching, praise God, search for truth, home Bible study. Get involved in explaining the beautiful truth of God's Word to the hungry sinner. You will feel so triumphant, so overwhelmed, so blissfully happy, praise God, because you are doing what God intended each of us to do, because happiness is serving Jesus and pointing souls to Him. Mga kapatid, ang recreation, ano kaya kung ang recreation natin, praise God, gawin na lang nating evangelism, soul winning, searching, mamimigay tayo ng tracts, mga kapatid, instead doon sa mga games na very addictive, mga kapatid. Praise God. Ibalik ko yun sa iyo, Sir Efren. Marami pong salamat, Pastor Plaza, sa magandang lesson na yan. At alam mo mga kapatid, yung mga pinag-usapan po natin sa gabing ito, yan po ang kumukuha po ng ating mga time. Kung minsan, makikita po natin, pag prayer meeting, kaunti lang po ang umaten, tapos pag nag-prayer, 5 minutes, 10 minutes, pero pag nakababad sa mga ganyan na mga laro or sinasabi kanina ni Pastor Plaza, doon ginugugol halos ang mga oras. Kaya napakalaga po na ibigyan nating puwang sa ating mga buhay, lalong-lalo na itong evangelism po. Yan naman ang pinakamandate is. Hindi lamang po sa mga pastor yan, sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya kailangan po natin, lalo na sa huling mga araw na ito, na ipulfill po natin yung Great Commission na binigay po sa atin ng Panginoon. Wala namang inaasahan ng Panginoon na magtupad niyan eh. Tayong sa church na nasa katotohanan po. Amen. So, kaya sa gabing ito ay napakaganda po ng mga subject na yan. Pastor Topas, sa iyo pong panahon. Walang sounds. Amen. Okay. Mag-react lang po ako doon ng kaunti sa mga napakaganda po ng mga punto, no. Kaya nga yung sinabi ni Pastor Nilo, it matters where we go. No? Kaya ayaw natin mapunta tayo doon sa mga lugar na ayaw ng Diyos sa atin. Okay. In addition to that po, yan, napag-usapan yung mga games, no. Hindi na tayo pumunta doon sa mga lugar na yon na hindi maganda. Ang hindi natin nabantayan din, pinapasok natin sa ating mga bahay, sa ating mga sarili, yung mga gawain doon sa lugar na hindi nga natin pinuntahan. Amen. No? Imagine mo sa mismong kwarto natin, kwarto ng mga anak natin, wala na. Yung iniiwasan nating worldly amusement, nakapasok na. At mas matindi, minsan pati sa church, doon na pumasok mga bata. Hindi na nag-Sunday school, hindi na nakinig doon sa mga teacher nila, kasi mga bata doon na cellphone, and we are most guilty siguro, no? I don't know kung sinong hindi guilty sa atin dito, mga kapatid. We have somehow allowed it, mga kapatid, and we can point it out dito, mga kapatid, para tayo lahat naman ay ma-remind, mga kapatid. Wala naman siguro exempted sa atin. We allowed these things, hindi tayo pumunta doon physically, pero hinayaan natin makapasok sa atin, mga kapatid. And sometimes, kailangan mapaalalahanan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Kailangan natin makita siya so that we can do something about it, mga kapatid. Amen. So, balik ako doon sa greed and materialism, mga kapatid. To the preachers, when preachers make spiritual decisions primarily on financial considerations, they discredit their call as ministers of the gospel. If they are drawn toward the ministry because it appears financially attractive, their service will be governed by materialism.
God's people are not to follow the gospel of material prosperity, but they are to live modestly and give sacrificially of their time and finances. Pasok lang po ako saglit sa overcoming prejudice and favoritism, no? Dahil ito ay nakikita din natin nagaganap, mga kapatid, no? At kailangan ma-overcome po ng bawat isa sa atin, no? Yung pabor-pabor, mga kapatid. Remember that God shows no partiality. He is no respecter of persons, mga kapatid. He does not regard gender, social class, race, mga kapatid, anumang lahi tayo ng tao. Wala pong pinapaboran ang Panginoon sa atin, mga kapatid. And Christian leaders are not to show favoritism, sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 21, mga kapatid, paalaala ni Pablo kay Timoteo. Racial or social prejudice is sinful. Sabi ng James chapter 2 verse 9, mga kapatid, but if you have respect to persons, you commit sin and are convinced of the law as transgressor. Sabi sa ibang translation nito, mga kapatid, if you commit favoritism, you commit sin and you are convicted by the law as lawbreaker. May mabigat po pala itong favoritism, mga kapatid, no? Yung pabor-pabor. Hindi pala ito pinaliligtas ng salita ng Diyos, mga kapatid. So, kailangan nating iwasan yung mga ganitong bagay. Churches must not ignore or reject minority groups, nor should they condone racial hatred. So, it is unimaginable for a church, mga kapatid, na kung iba ang kulay, hindi natin tanggapin. Kung iba ang estado niya sa buhay, hindi natin tanggapin, o kung tanggapin natin, mamaliitin natin, mga kapatid. So, kailangan nating bantayan po yan sa usapin po ng holiness. No? I'm quite surprised na itong mga bagay na ito pala ay bahagi pa rin ng holiness, mga kapatid. No? And in fact, it's very important part of holiness, mga kapatid. No? Yung attitude, yung ating mga pananaw sa buhay, mga kapatid. It's very well related po sa usapin ng kabanalan, mga kapatid. Nepotism, cronyism, nepotism, mga kapatid, yung pabor-pabor pagkamag-anak, cronyism, pagkaibigan o malapit sa iyo, and other forms of favoritism have no place in the church, mga kapatid. Wala po yan lugar sa atin pong mga iglesia. May dalawang point pa ako, mga kapatid, pero mamaya siguro sa concluding statement ko na lang po. Balik ko kay Sir Efren. Praise God. At Pastor Ryan, maraming salamat po sa binasa mo ng mga verses. Pero parang hindi yata maiwasan, no? Nasa church may pabor-pabor din kung minsan. Lalo na pag siya ay potential, may pera. Yun nga ang nangyari. Dati sa ating pinag-usapan, bakit nandyan pa siya, nagiging church board siya sa local church, na mayroon namang problema yung kanyang pagiging subject natin na holiness. Siguro baka may pera o malaking pamilya, at baka pag na-offend yung papa, lalong masaktan lahat ng mga... Kaya may mga churches din tayo na halos isang pamilya lang Di ba? Sa mga rural areas, halos ang mga members, mga kamag-anak lang. Parang family church Kaya pag-ingatan din minsan ng pastor, baka matisod yung head of the family, ubos lahat yung kanyang pamilya. Lalo-lalo na kung sa mga tribal din, pag medyo kalaban mo yung tribal chieftain, naku mga kapatid, mahirap. So, parang hindi maiwasan kung minsan, no? Pero salamat sa kay Pastor Ayan na binigyan niya ng explanation itong mga subject na ito sa gabing ito. Mga kapatid, yung binasa kanina ni Pastor Ayan patungkol po sa grade or pera, alam nyo naman na ang Christian, pag naglilingkod sa Panginoon, ay talagang pinagpala ng Panginoon yan. Hindi lamang po spiritual, kahit material or financial, pinagpala ng Panginoon. Ngunit, mayroong warning po na dapat, pag tayo ay pinagpala na ng Diyos,
i-maintain po natin yung pagiging humble. Amen. Lalong-lalo po tayong magiging faithful. Kaya itong sinabi ng 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Yun po ang sinabi. Okay? At kayo namang mga kabataan, sa verse 5 yan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit pinagpapalan niya ang mabababang loob. Amen. Kaya nga, pasakop kayo sa makapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng tama or takdang panahon. Now, humility is something that we must work towards. Something that we must acquire by effort. Humility will not boast on and promote self. It is not proud. It will not act, look, or feel superior to others, especially to the unbelievers. It will not bring someone else down in order to go higher up. It will not criticize others in order to get their jobs or their positions. If God has given you a gift, use it and give God time to work. Paul says that we are in a race, but in our race, everyone who makes it to the finish line will receive a prize from God. It is not necessary to trip up someone else or pull others back in order to win. We can all be winners. Hindi po isa lang, we can all be winners pag tayo po lahat ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya may mga sinabi po dito sa Proverbs, chapter 6, verse 16 to 19. Basahin ko muna ito mga kapatid. Okay, Proverbs, chapter 6, verse 16 to 19, these 6 things that the Lord hate, ito po mga kapatid, yes, 7 are abomination unto Him. Sa verse 17, a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, 18, a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, and 19, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. Kasali pala itong he that soweth discord among the brethren. Kaya mga kapatid, itong mga sinasabi natin, ito po ang kinapupuotan ng ating Panginoon. Now, sabi niya, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren, ito po ay na-discuss na natin sa ating mga previous, pero kailangan po na ito ay palagi po nating i-remind sa mga kapatiran na pagpatuloy po natin ang pagiging humble. Dahil itong sinasabi ko kanina or binabasa ko sa Proverbs 6, mga kapatid, ay napaka-delikado po yan. At ito po ang kinapupuotan ng Panginoon, abomination ang tawag dyan eh. At itong word na abomination ay makikita natin sa Revelation chapter 21 verse 8. Basahin muna natin ang Revelation chapter 21 verse 8. But the fearful and unbelieving and the abominable, yun kasali yung sa Proverbs na binasa natin, abomination yun eh, and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Sa Tagalog po, subalit para naman sa mga duwag, mga taksel, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa
ng nagliliyab na apoy at asupre, ito ang pangalawang kamatayan. Revelation 21:27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Kaya pinag-usapan po natin itong holiness. Ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, pagtatapos ako sa last round, mamaya, dito na lang muna ako at ibigay ko na ang time sa kay Pastor Plaza. Meron pa tayong medyo taas pang ating time, okay? Praise God. Maraming salamat, Sir Efren, at napakaganda po. Napakaganda po ang mga lessons ngayon. At sa bawat mga pagtuturo niyo, na-bless talaga ako, mga kapatid. Praise God. Ang huling part, mga kapatid, na isi-share ko sa inyo ngayon, praise God, ay hindi na po yung it matters where we go. Parang ito po, mga kapatid, ang summary sa lahat, mga kapatid, na from part 1 hanggang part 10, mga kapatid, praise God. At medyo kakaiba ito, mga kapatid, praise God. So, pakinggan nyo at huwag kayong bumitaw. Praise God. Ang title po nito, mga kapatid, is For the Sake of My Brother. Okay? For the sake of my brother. In addition to separating from the world to personal reasons, there is yet another aspect. This principle of caring for another's spiritual welfare was illustrated at the Church of Corinth. As we practice the holy living, or should I say, holy overcoming life, mga kapatid, we must also consider our fellow brethren in the church. Praise God. Kaya mga kapatid, hindi po basta-basta na dahil ikaw po, mga kapatid, ay mature na-assign ka na maging worship leader. Minsan ang mga worship leader para ding nagpipreach at habang nagsasalita doon sa pulpit, mga kapatid, eh talagang black and white din, parang birabirada din doon, mga kapatid. Praise God. So, let us consider also the new converts, those weaklings, praise God, in the church. Kaya sinasabi po, mga kapatid, for the sake of my brother. Pakinggan po natin ito. In the early church, both Jews and Gentiles accepted the gospel. Yet their previous ideas about God and sin were totally different. That's true. From the infancy, Gentiles had offered food sacrifices to idol gods, tulad ng mga pagkain sa mga piyesta-piyesta, mga kapatid. Since the heathen priest could not consume all the food, the excess was sold in the markets at a reduced price. Some Gentile believers have no scruples about purchasing this meat, but to others, it was a terrible offense. So, Apostle Paul wrote these words in 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Ito po ang sinabi niya. But to us, there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Verse 7, howbeit, there is not in every man that knowledge. Ito po ang problema. Kahit nga sa loob ng church, kahit 50 lang ang miyembro mo, hindi lahat ay merong karunungan o sabihin natin a measure of faith na katulad mo o kaya sa isang church board. Hindi pariho-pariho ang pagkaintindi, hindi pari-pariho ang paglago, so to speak. Hindi pari-pariho ang ating takbo, mga kapatid. Kaya sabihin ko po na itong subject ng holiness, mabigat talaga ito, mga kapatid. As in mabigat, praise God. Pero i-consider po natin yung mga baguhan. Kaya sinabi ni Pablo, howbeit there is not in every man that knowledge. For some with conscience of the idol, unto this hour, it as it a thing offered into the idol, and their conscience being weak, is defiled. Praise God. May mga naraming nakukonvert na galing doon sa pagsamba ng Diyos-Diyosan at nasanay sa pagkain ng mga pagkain na na-offer sa mga Diyos-Diyosan.
Praise God, para sa kanila, pag na-convert na sila, parang, ay, hindi pwede yan kasi galing na sa Diyos-Diyusan, di ba? Kasi yun ang nila mga kapatid. Praise God. At minsan tayo mga mature, walang problema, pasalamat tayo sa Panginoon kasi yung pagkain sa Panginoon naman yan. No? Paano kung weak ang conscience nila at ma-defiled ang kanilang conscience, mga kapatid? Praise God. Verse 9, but take heed. Meron pong warning si Apostle Paul, mga kapatid, lest by any means, this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Kahit na sa area sa pananamit, sa area mga kapatid, sa pananalita, lahat ng area sa atin na pong na-mention mga kapatid, sinabi ni Pablo, take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak, mga kapatid. Verse 11, and through thy knowledge shall the weak brother perish, or whom Christ died. Verse 12, but when ye sin so against the brethren, and won their weak conscience, ye sin against Christ. Kasala na tuloy tayo mga kapatid, against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. So those who freely ate the meat were strong believers, knowing that there was only one God and that idols were nothing. Praise God. Those who had previously worshipped idols were the weaker ones and could not eat of that kind of food. However, the responsibility of caring for weak believers lay squarely on the soldiers of the strong. I repeat it again. Praise God. Ulitin ko. The responsibility of caring for weak believers. Believers na po yan, pero weak lang po sila. Lay squarely on the shoulders of the strong. Amen. Should they willfully be injurious, it was the same as injuring Christ, mga kapatid. Pag na-open po natin ang mga weak, parang it is the same as we injured Jesus Christ. Now, this principle is also applicable today. Many brothers and sisters in Christ had been delivered from the snares of Satan's wickedness. To be entangled again in those transgressions, like mga bisyo sa buhay, would result in spiritual death. We who have always have godly teaching might not be affected by some of those practices, but for the sake of a weaker brother, for the sake of a weaker sister, we avoid doing what he may be susceptible to. Before my father-in-law came to God, he was addicted to pull holes. Night after night, his wife tapped on the window, pleading with him to come home and care for his family. Now, this story belongs to Ralph Vincent Reynolds, the writer of these notes. Ang father-in-law niya. Night after night, his wife tapped on the window, pleading with him to come home and care for his family. Finally, he was saved and delivered by the gospel. Consequently, he cares nothing for acoustic. Playing the game of Paul may be regarded as an innocent pastime to my family. But it would be unthinkable to bring a pool table into our home, knowing that it was once shackled, a dear family member. Right. So how many people do you know who were once addicted to a particular form of wickedness before they came to God? Sa church natin, kahit tayo mga pastor, praise God, may alam ba talaga tayo, praise God, so, kung ano yung pinanggalingan nila? Minsan wala tayong alam, minsan lalo na sa mga member na transient lang na praise God at dyan na sila, praise God, wala tayo talagang alam na background mga kapatid sa kanilang buhay. But perhaps it was no strong attraction for you, and Satan's trap is not alluring, yet we must not endorse that which was formerly a heavy chain of sin to a believer. They placed a very clear sacrifice, a dear sacrifice, should I say, that had enslaved them upon the altar, perhaps sports, perhaps liquor, perhaps make-up, perhaps dancing, perhaps smoking, or television, or jewelry, rings, gambling, love stories, cards, amusement parks, immodest clothing, pills, rock and country music, or whatever their sacrifices to God, a fellow believer must not be injured by careless indulgence. Praise God. Lalo na yung isang young people, na-convert siya, na-delivered siya mula sa rock music, tapos dinala mo sa Parsones, nandun, ang lakas ng rock music doon. Parang praise God, masasabi niya, no, di ba? So, my last statement, praise God, in this lesson is this, reprint. I am my brother's keeper. Amen. I am my brother's keeper.
Whatever may make my brother to offend, I will not allow to myself, for myself. From all forms of sin and ungodliness, we will gladly separate ourselves because of Him. Balik ko sa iyo, Sir Efren. Praise God. At maraming salamat, Pastor Neil, sa napakagandang explanation po na sa gabing ito. At Pastor Tupas, sa iyo na po ang panahon. Amen. Bibilisan ko lang po yung aking concluding statement for this entire series, mga kapatid. Overcoming pride. Christians must not succumb to a spirit of competition and accumulate status symbols. When preachers follow egotistical patterns of the world and build personal kingdoms, they cause contention and confusion. Mag-ingat po tayo sa pride, mga kapatid. Conduct between male and female, kailangang bantayan, mga kapatid. And medyo nag-iingat ako dito, mga kapatid, lalo na sa church at sa mga young people. The trend of the world is to engage in indiscriminate touching, embracing, and bold talk between male and female. When someone crosses these bounds of propriety and intimacy, however, seemingly innocent situations can give rise to temptation and sin. Kaya ito, mga kapatid, kailangang bantayan talaga. No? Minsan yung mga young people sabihin, ano lang, basta nagkakatuwaan, masaya lang kami, kaya okay lang, holding hands dyan, yakap dito, yakap doon. Medyo, mga kapatid, hindi acceptable, mga kapatid, kasi ang daming nadisgrasya dahil pinabayaan natin yung seemingly innocent situation, mga kapatid. Pero kung maalala niyo yung mga turo nakaraan, I think Pastor Nilo, Sir Efren, parehas na nag-touch dito, mga kapatid. Yung lalaki talaga, konting hipo yan, mga kapatid, ma-arouse ka agad. Kaya kahit sabihin mong innocent, walang malisya, kung sa Bisaya pa, ayaw na ta. No? Ayaw na ta. Mas magaling ka pa ba kay David, mga kapatid? Man after God's own heart? Hindi pa nga na-touch yun eh. Tingin pa lang, madisgrasya, mga kapatid. Kaya sabi ko sa mga young people talaga, yung minsan na hindi ko nakita, mga kapatid, may nagsabi lang sa akin, yung leader nila na may ganito, ganyan, naghawakan ng kamay. Talagang meeting ka agad. Sabi ko, hindi talaga pwede yan. Kasi when we allow that, hindi natin alam one day, magkaroon ng malaking problema sa sabog. Tayong lahat din ang mahirapan. Kaya yung magpahatid mga young people, babae, tapos ng practice, o tapos simba. Pahatid, mga kapatid, tapos mag-backride. Alam naman sa atin, medyo uso pa ang motor. Pahatid sa lalaki, sabi ko, kaya minsan kahit na pauwi na kami, mga kapatid, sabi ko, dito ka lang sumabay sa amin, no? Bago kami uwi, buong pamilya. Ihatid na lang namin kaysa mag-angkas doon sa mga kapatiran, binata na lalaki na hindi mo alam, yung touching, mga kapatid, mapunta sa kung saan-saan. Kaya, ingat na lang tayo, mga kapatid, pagdating sa ganito. Dahil iniiwasan natin yung temptation and sin, mga kapatid, na bunga sa inosente naman sanang sitwasyon, mga kapatid. So, final conclusion, the key to maintaining scriptural holiness is to promote a genuine love for God's Word. We must stress the authority of Scripture, the principles of holiness, the positive nature of holiness, Christian attitude, holiness of spirit, spiritual fruit, and biblical reasons for holiness standard, mga kapatid. So, doon tayo. If we focus on that, huwag tayong lumayo doon, mga kapatid. We will be safe sa usapin po ng holiness, mga kapatid. Doon lang tayo manatili. Huwag na nating haluan, mga kapatid, ng kung ano-ano. Just allow, no? Yung pag-ibig natin sa Word of God at saka yung authority ng Scripture, mangibabaw palagi sa ating mga buhay. Balik ko sa iyo, Sir Efren. Praise God. At mga kapatid, ito po ang aking pangtapos, mga kapatid. Sabi po ng ating author sa book na binabasa po natin, we do not do something just because a man teaches it or because an organization teaches it. Have a teachable, leadable spirit and accept by faith the Word of God and also from the voice of experience. However, you must also read the Bible and learn these things for yourself. 1 Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast that which is good. Yan po ang sinabi ng 1 Thessalonians, mga kapatid, 5:21.
Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. So, saints, do not try to force holiness on others, except by being living examples. Amen. And pastors, use wisdom with your people. Visitors and those who do not have the Holy Ghost are not able to understand many things. Amen. And if they do understand some things, they do not have the power to live holy. Right. So pastors, be careful of new converts. Yun ang in-explain kanina ni Pastor Nilo. Right. Do not force them to grow faster than they are able. Right. Let them make certain they develop each step of the way, one step at a time. Yun ang dapat. Give them time to develop personal convictions and understanding of holiness principles. Kaya sa Proverbs chapter 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy and evil way, and the froward mouth do I hate. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians 2:16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So, marami pong salamat. Sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 4:19, my little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Mga anak, dahil sa inyo, minsan pa ako'y nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Ephesians 4:24, and that you put on the new man which is after God is created in righteousness and true holiness. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay sa katotohanan ni Kristo. Last verse, Ephesians 4:13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So mga kapatid, sa gabing ito, marami pong salamat na kayo po ay patuloy na sumusunod sa amin sa pag-start po ng Bible study na ito, part 1 hanggang sa part 10 po ng holiness. Marami pong salamat at naway nakapagbigay po kami ng mga magagandang aral o lesson para sa inyong lahat. Last statement po, Pastor Nilo at Pastor Ayan. Pastor Nilo po. Praise God. Maraming salamat, Sir Efren, sa opportunity. Praise God na naging kasama po ako sa programa mo. At sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig at nabibless, salamat din sa inyo, sa pagsuporta nyo, sa pag-share ninyo, watch party ninyo para makaabot din ng maraming tao at maabot ang mensahe ng Panginoon sa pagtuturo na ito. At may request po dito, Sir Efren, na mula sa part 1 hanggang part 10, kung pwedeng igawang DVD, praise God. Hindi ko lang alam kung paano yan gawin para masundan ng lahat, mga kapatid. Para kung may archive tayo, kung may magtatanong, pwede nating i-repair ang ganong yung mga nagawa na natin, yung mga na-previous na mga recordings. Praise God. At maraming salamat sa lahat. God bless. I-upload na lang daw ni Koy Koy sa YouTube channel sa UPC Lagaw, Pastor Nel.
That's good. That's good. Oh, nandyan naman lahat. Parang nakuha na rin niya ang lahat ng episodes po natin. Pastor Ayan, sa iyo pong panahon. Men, nais ko pong pasalamatan Pastor Efren sa pagkakataon at Pastor Nilo na for 10 sessions. Alam niyo mga kapatid, salamat sa Diyos kung natuto po kayong lahat sa inyong pagsusubaybay. Pero lubos kong pinagpapasalamat mga kapatid dahil ako po mismo natuto. Marami akong natutunan kay Sir Efren, kay Pastor Nilo at sa mga discussion mga kapatid. Sa akin mismo sarili, sa church mga kapatid. Natuto po ako sa napakagandang mga usapin na ito. At ang lahat po ng kapurihan ay para sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sir Efren. Praise God. At marami pong salamat mga kapatid. Tapos na po ang subject na ito, pero mayroon po kaming susunod na mga subject. Hindi po tayo nagtatapos sa ating broadcast, no? Okay, at sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kahit busy si Pastor Ayan at si Pastor Nilo ay nang sabihin ko na mayroon po kaming live broadcast, mga kapatid, hindi po sila nag-alinlangan at marami pong salamat na kapartner po natin sila at marami din akong natutuhan sa kanila mga kapatid sa mga research po, mga books na binabasa natin. Napakalaga po at nasa YouTube lahat, part 1 hanggang part 10 yun mga kapatid. Praise Na God. pwede upload yun ng mga kapatiran po natin. So maraming salamat at sa gabing ito,